has given me a light of truth and goodness, the Holy Spirit's peace. I see the many sorrows that His children must endure. So much hurt I long to heal. How can I change the world? There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that way. The Savior walked in Galilee, unknown in many lands, yet touching every nation by the labors of His hand, giving light to all the world by teaching but the few. The work that I must do. There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that way. I will bear the burden of my neighbor in his need. I will share my Savior's love in every godly deed. He will magnify my efforts, and I'll understand at last that by these small and simple things are great things brought to pass. There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that way. Amahan na mo nga Diyos nga naa sa langit, daghang salamat amahan nga ikaw nagapanalangin sa matag usa kanamo o Diyos. Salamat sa protection sa kinabuhi nga nakadangat kami niining matahom nga adlaw nga igpapahulay amahan, nakapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Hinauto Diyos, ikaw magatabang kanamo amahan, ang kaalam among mabatnan, ang imong presensya, ang Holy Spirit magapataliwala o Diyos, magahatag og kaalam sa matag usa.
nga ang mga pulong nga among pagatunan amahan kini among masabtan. Panalangin ni palihog ang tanan nga mga viewers, hinaut ikaw maghatag og kaalam nga gikan diha kanimo o Dios. Tabangi kami idugang kanamo amahan ang pagtuo nga gikan diha kanimo nga kining mga pulong o Dios makapalig-on sa matag usa kanamo. Palihog panalangini ang tanan nga mga donors ug mga sponsors niini nga programa. Hinaut o Dios ikaw hatag og talagsaon nga mga panalangin nga gikan diha kanimo. Daghang salamat amahan nga ikaw nagatubag sa among pagpangalyupo diha kanimo. Pasayloa kami sa among mga sala. Kining tanan among ginasalig nga madawat sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Mga pinanggana kong mga igsoon, malipayon nga pagpakiguban usab kaninyo karon ning laing yugto no sab ning atong tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga naplastar kini pinagi sa usa ka Sabbath School quarterly lesson nga andam kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga kong mga kaigsoon atong suhito karon nagkanayon, Jesus the Master Missions, the Master of Missions. Apan sa dili pa gusto na ko ipahibalo kaninyo nga karong Sabado ang tanan nato mga kapamilya sa tibuok sa Bukidnon nga nagpaminaw sa to ang broadcast gidapit nga motambong sa atong Special Sabbath Fellowship nga paghimuon dinhi sa Valencia City. Dinhi paghimuon sa bag-ong terminal building sa babaw dunay function hall. So tanan mga kaigsunan, mga LCM team magkita-kita dinhi sa Valencia City. Og sa laing bahin usab sa Datagan Seventh-day Adventist Church mahitabo ang usa ka dakong Sabbath Fellowship sa tanang mga kabatan-onan. So gidapit na mga batan usab nga motambong dinhi sa Datagan Seventh-day Adventist Church, Pagadian City. Sugod ni siya ato pang Friday night, tibok adlaw Sabado hangtod sa Domingo. Ang ginamagapanalangin kaninyong tanan, God bless you and more power to you. Balik ta sa itong suhito mga kaigsoon, lesson number 7 nagkanayon, Jesus the Master of Missions. Ang atong K-text mga kaigsoon makita nato sa John chapter 20 verse 21 nagkanayon. Again Jesus said, "Peace be with you as the Father has sent me. I am sending you." Matod pa mga pinangga ko mga kaigsuonan, og si Jesus mingon kanila nga ang kalinaw manakanimo og mingon ang amahan nagapadala kanako, ako usab magapadala kaninyo. Sa balag kasulatan mga kaigsuonan, ang sentro gyud no sumalas Biblia, ang sentro gyud nga buluhaton sa Trinity kon amahan, anak og espiritu mao gyud ang pagkalangkob nila sa kaluwasan sa mga tao. Ang maong buhat mga kaigsuonan nagsugod na siya sukad pa sa pagkahulog sa tao og hangtod mga kaigsuonan mubarog ug magpadayon na siya hangtod sa katapusan, hangtod nga mubarog pagbalik ang kalibutan nga linuwas nga puno sa panaghiusa diha sa langit nung kagustuhan o kagahom sa atong amahan. Ang tibuok Gospels mga kaigsuonan, Matthew, Mark, Luke, and John, nag-describe kung giunsa ni Kristo ang usa ka mangilngig nga gibuhat ni Kristo mga kaigsuonan sa pagpakatao aron lang matuman ang maong katuyuan sa pagluwas sa tao. Diha kang Kristo mga kaigsuonan na sabtan og unsa ka makahuluganon ang kasaysayan nga di ito gina-focus ang buluhaton sa pagluwas og tao. Ang pinakalawom nga panginahanglan sa tao mga kaigsuonan, nasabtan ang kahulugan niini pinaagi sa pag-exist ni Kristo mga kaigsuonan og pinaagi kaniya natuman ang tanan. Old and New Testament parihong nagasaysay nagapaila og unsa ang mga buluhaton ni Kristo mga kaigsuonan og unsa ang katuyuan nganong nagpakatao ang atong manluluwas. Atong makit-an mga kaigsuonan nga dinhi ang mga buluhaton ni Kristo, mga dagkong buluhaton ni Kristo sa pagwali o pagbuhat, pagdaog sa makasasala ngadto sa pagkamatarong. Sugdo nato sa Old Testament mga kaigsuonan. Unsa may mga accounts
about Jesus Christ nga mabasa nato sa Old Testament. Aware ba ang mga apostoles sama kang San Pablo mahitungod kang Kristo nga gipasidaan ng daan dito pa sa Old Testament times? Sa 2 Timothy chapter 1 verses 8 and 9, matod pa dinhi, therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel, according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Paul was citing of a time, and that time was the onset birth of Christ. O ang pagpakatao ni Kristo mga higala, daan ang gipasidaan ang grasya nga iyang gihatag sa wa pa matao si Kristo mga kaigsuonan. Kini nga bersikulo dili kay nagbungkag lang siya sa doktrina nga salvation by works, but this verse nagpasabot nga even before nga natao si Kristo, gipaila ng daan ang grasya sa kaluwasan gihatag ng daan mga kaigsuonan. So ato masabtan rin karon nga sa Old Testament gipaila ng daan si Kristo mga higalag kaigsuonan. If you have your Bible, you open with Isaiah 61 verse 1. This is talking about Jesus Christ. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. This is the prophecy about Jesus Christ. Daniel 9:24 and 27, it's talking about the Son of Man. Isaiah 7:14, it's talking about babae nga dalaga, virgin, manganak o sa kabata nga tawag og Emmanuel mga kaigsuonan. Isaiah chapter 9 verse 6, usa ka bata nga matawo, Prince of Peace, Everlasting Father, og Great God, usa ka Dios, Mighty God, kusgan nga Dios mga kaigsuonan. Sa Isaiah chapter 42, 1 up to 9 mga higala or something like, gidescribe pag-ayo ni Propeta Isaias ang buluhaton ni Kristo. Sama ni nga pagka-describe, here is my servant whom I uphold, my chosen one in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the nations. I, the Lord, have called you in righteousness. I will take hold of your hand. I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles, to open eyes that are blind, to free the captives from prison, and to release from the dungeon those who sit in darkness. So imong makit-an mga pinangga ko mga kaigsuonan nga usa ka dakong butang nga nahitabo nga usa ka magbubuhat sa tibok naong sayuta, tibuok universo, magbubuhat kanimo, mianhin ning kalibutan, nagpakatao siya mismo nangunay aron pagluwas kanimo. What a love on the part of him. Pwede man siya magbuhat og lain, di ba? Pero siya yun mismo nagpakamatay para kanimo mga kaigsuonan. Now, as the years go by, yun sa pag-introduce si Jesus Christ, mga pinangga ko mga kaigsuonan. Si Kristo mga kaigsuonan, sa iglesia o sa tibuok kalibutan, nailhan si Kristo isip usa ka manluluwas. Ang iyang pag-abot mga kaigsuonan, usa ka fulfillment sa propesya nga gitagna ang daan didto sa Old Testament times. And Jesus was expected to be didto na sa Old Testament, sa New Testament mga kaigsuonan, ang katumanan. So, within the Jewish nation, Jesus was much expected as a Messiah. So, ang pag-abot ni Kristo mga kaigsuonan, ang iyahang mga pag-antos, ang iyahang iyang pagkabanhaw, ang iyang kamatayon tanan mga kaigsuonan, usa kadto ka timailhan
nga duna siya'y pagbati o concern nga luwason yang mga Hudiyo o ang mga Gentiles, mga kaigsunan. Sumala sa nakarecord sa balaang kasulatan. So ang usbon ko ang pag-anhi ni Kristo, ang iyang pag-antos, ang iyang pagpakatao, iyang pag-antos, ang iyang pagkamatay sa krus, o ang iyang pagkabanhaw, para to sa mga Hudiyo o sa mga Gentiles, that was for the entire world. Para sa tibuok kalibutan, mga kaigsunan. Yes, talking about Jerusalem. No problem with that. Jerusalem, ang higala, shall be the center of worship, but it was only for a meantime, temporary time. Can you remember, na istorya niya ang babaeng Samaritano dito daplin sa Atabay? Ginan niya, moabot ang panahon nga dili sa Jerusalem, dili sa bukid sa Sikem, magsimba ang mga tao, kung dili diha na sa espiritu o sa kamatuoran. Gipasabot, mga kaigsunan, that the body of the person who accepted Christ now becomes the temple of God. Sa ito pa, dili na centralized dito sa Jerusalem. That was only a visual aid, mga kaigsunan, para makasabot ang mga tao that God is whom we need to be worshipped. So, imo masabtan, mga kaigsunan, nga, gikas pagpakatao ni Kristo, ngadto siyang kamatayon sa krus, it was announced worldwide. Tibuok kalibutan, mga kaigsunan, ang nahibalo, ang gipahibalo. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, isip mga misyonero ni Jesus Christ. There is always an open door for us. Dili lang ta mag-focus lang sa mga Jews. Dili lang ta mag-focus lang sa atong pamilya. Dili lang kayo mag-focus sa atong iglesia. There is still an open door. There are still a lot of people outside who are dying because of sinfulness. That's why si Sister White, sa Testimonies for the Church, Volume 6, page 29, matod pa niya, the missionary spirit needs to be revived in our churches. Every member of the church should study how to help forward the work of God both in home missions and in foreign countries. Scarcely 1,000th part of the work is being done that ought to be done in missionary fields. God calls upon His workers to annex new territory for Him. There are rich fields of toil waiting for the faithful worker. If you are proven to be faithful one in the ministry of Christ, you will be led by the Spirit to work in another new territory. New design of the work. Brethren, tanaw nimo pagayo the announcement, ang pagpailan ni Kristo, mga kaigsunan, sa Mateo 15 versikulo 24, matod pa niya, I was sent only to the lost sheep of Israel. Gipadala lang ko sa mga karnirong nawala sa Israel. So imong masabtan, mga kaigsunan, doon ay medyo murag something ba nga. So the coming of Christ sa pagpakatao niya was only for the the backsliding Israelites. No, mali ka, mga kaigsunan. Kay abi nimo, in between sa iyang public appearance o siyang pagpakamatay sa cross, may kaigsunan. Yes, it was true. Nga iyang focus in trabaho, mga kaigsunan, was for the Jews. Tinuod na, mga kaigsunan. But don't forget, iyang gi-address ang mensahe nga to sa mga Israelites, mga kaigsunan, gamay ra kay isang mensahe para sa mga hintil. So imong masabtan, bisan patulog naka-focus siya sa mga Israelites, naga-concern gyapon siya sa mga Gentiles. Klaro kayo, mga kaigsunan, nga si Kristo sa iyang pag-ani ning kalibutan na gusto lang niyang pukaon ang model unta nga nasod nga mao ang Israel, ang Hudiya. Gusto ta niya nga pukaon, gusto ta niyang mulig-on, gusto ta niyang makasabot ang Hudiyo sa ilang purpose, ang ilang rule, sa ilang pagkamisyonaryo, sa nangawala nga mga kalag sa tibok naong sayuta. Remember, how did Abraham was promised by God? I will bless you, and through you, the whole world shall be blessed. And ye shall become a father of all nations. Sa ito ba, pinaagi kang Abraham,
mabulahan, mapanalangin ang tanang mga tao using the Israelites. Maunta na'y plano sa Ginoo mga kaigsuonan. Kaya yung mensahe is pandemic. Tibuok kalibutan mga kaigsuonan ang iyang puntarya sa iyahang pagwali. Remember, si Kristo mga kaigsuonan sa Matthew chapter 10 verses 5 and 6, matod pa ni Kristo, to these 12, Jesus sent out and commanded them, saying, do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Oh, sa ito pa, ang iyang focus, diha lang yun sa katawhan sa Israel. Pero, pag-abot po sa chapter 28, verse 19, nag-ingon na po si Kristo, go ye therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy, and of the Holy Spirit. Kaning nations din mga kaigsunan, that is not only bound within the land of Israel, within the people of the Israel. Kana siya mga kaigsunan, nag-appeal sa tanang mga kanasuran. Ang Greek word sa pulong nations, pagingon, go therefore and make disciples of all the nations. Kanang nations na is ethnos in Greek. Sa ito pa, ethnos, lahi-lahi nga mga kaliwat, lahi-lahi nga mga tribo, lahi-lahi nga mga ethnos, ethnic groups. Mao na ibot pasabot mga pinangga ko mga kaigsunan. So atong mahibaw-an nga klaro kayo nga ang mensahe ni Kristo iyang giuna sa Israelites para magamit ang Israelites para sa tanan. Para ang Israelites may muwali para sa tanan. Kay dito sa Israel mismo, gi-introduce ni John sa John chapter 1 verse 29, sa Latin nagkanayon, hoc agnus dicitolis peccata mundi. Ania ang kordero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan. Sa ito pa, the birth of Christ, the coming of Jesus Christ, the first advent of Christ was for the whole world. It was not only constrained within the nation of Israel. So ato masabtan mga pinangga ko mga kaigsunan nga ang missionary work ni Kristo iyang gipabarog para sa tanan mga kaigsunan. Gusto lang niya nga doon na siya base, home base, nga mauunta ang katawhan sa Israel. So think about your church now. Is your church now becomes the home base for missionary work para sa barangay sa imuhang palibot? How is your family now? Ang imong family karon nahimo bang missionary home base of Jesus Christ para sa mga silingan ninyo sa palibot? How is your church, local church, and your family is working as the missionary home base of Jesus Christ? Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan, human si Kristo namatay, dito giklaro na yun ni Kristo mga higala nga ang mga Gentiles appeal sa maong mensahe, appeal sa kaluwasan. Bisan tinuod nga nakapokus na siya sa katawan sa Israel, pero human siya namatay, the salvation was proclaimed sa tanan mga kaigsunan. Gipahibalo sa tanan. Bisan wa pa siya mamatay, yan ang giingnan ng mga apostoles, you are the salt of the earth. Earth. Wala gayon the salt of Israel. You are the salt of the earth. Giingnan na po niya, you are the light of the world. A city is set on a hill, cannot be hidden. Sa to pa, light of the world, salt of the earth. So imo masabtan mga kaigsunan, nga ang pag-organize niya siyang napulog duha ka mga apostolis, ug ang pag-strengthen out niya sa katawhan sa Israel, mao ang paghimo kanilang salt of the earth and light of the world. Sa to pa, gamito niyang hinagiban nga mahimong seasoning evangelistic tool para sa tibuok kalibutan mga kaigsunan. Dili na to madinay nga ang katawhan sa Israel may unang gitawag. Pero di po na to madinay nga open ang door. Human si Kristo namatay, iyang giklaro na gyud. Although before siya namatay,
open ang door para sa mga Gentiles. Pero human siya namatay, iya nagyong giklaro that the door is open for everyone. Para sa mga Gentiles, open na, mga kaigsunan. John 1:29. Sa Latin, hoc agnus dicitulis peccata mundi. Kanang mundi diha is world. Behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Kanang world din na mga kaigsunan, dili na po itnos ang gisgutan. Ang gisgutan nila is cosmos. Ang cosmos, mga higala, 100 times in the book of the four Gospels. Gibalik-balik paglitok ang cosmos, mga kaigsunan. O kini siya nagpasabot og worldwide ang pagka-redeemer ni Jesus Christ. Ang pagka-Lamb of God nga mag-take sa mga sala sa mga tao, worldwide ang pag-serve ni Kristo, mga kaigsunan. Now, let's go to Luke chapter 14, the parable, 16 to 24, mga higala. Inyong ba ato mabasa din i-focus ito NIV, New International Version. Lucas 14, versikulo 16, nagkanayon. Jesus replied, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, come, for everything is now ready. Unsay purpose sa invitation? Come now, for everything is ready. Kanang pag-ingon nga come now, everything is ready, mga kaigsunan. Tanan giinbitar. Pero unsay ato masabtan ang parable, nga unang giinbitar ang mga Jews. Pero doon ay pasangil. Bago lang ko nakapalit og yuta, di ko moadto kay mag-umako. Bago lang ko naminyo. Sorry, di ko kaadto. Bago lang ko nakapalit og yogo sa baka, di ko kaadto kay ako na itistingan. Nag-ingon si Kristo, sumala sa parable, sige ihatag sa tanan. Walay pili. Panihiya sila tanan, walay pili, bisag isim sugatan. Sa ato pa, the banquet now is not exclusively for the Israelites, according to the parable. This is inclusive also para sa mga Gentiles. Unsay purpose? Everything is ready. Kabalo ka sa Matthew, mga higala, giklaro og unsay rason nganong nakaingon siyang everything is ready. Open your Bible with me. Matthew chapter 22. Okay? Verse 4. In NIV, gihapon nga Bible. Then he sent some more servants and said, tell those who have been invited that I have prepared my dinner, my oxen and my fattened cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet. Dito sa Luke 14, mga higala, giingon lang nga come because everything is ready. Pag abot sa Matthew 22, giklaro on what made it everything ready. Ang nakapahimo niyang ready because the oxen, the fatted calf was already butchered. The Lamb of God was already butchered. So please come because everything is ready. What more could He do? Salvation has been done. Gihimo na ang tanan. So, usa pa may kulang. Ang kulang na lang, please come. Tanan nga part ni Kristo sa pagluwas sa tao, mga kaigsunan, gibuhat na niya. Ang kulang na lang, ang ato na lang part is to come and surrender. Brethren, think it through. Everything is ready. God has made and done everything for us. If I, God forbid, if I will not be saved, I don't have to blame God. I have to blame for myself. Because God has done everything ready. Ang tanan, gibuhat na sa Dios nga maandam, mga kaigsunan. No more excuse from us. Wala na yung mga excuses gikan kanato because everything is ready. Mga kaigsunan, human si Kristo na banhaw. For how many times? Before siya namatay, nag-iyang ipasidaan, nga iwali ang may balita. I'll give you the authority. Mateo 28:16 hangtod 20.
I'll give you the authority to preach. Marcos 16, I'll give you the authority also to preach. John 19:23, I'll give you the authority to preach. So tanan mga kaigsunan, we are inspired by the Holy Spirit. We are given the power to speak and to preach. We are working under the power of the Holy Spirit. We are obeying Jesus' words when He said, go and preach. Sabi ninyo mga kaigsunan, when I go on preaching the gospel because I believe the Holy Spirit has inspired me. The same to you. The Holy Spirit also is inspiring you. When we go on preaching the gospel because we obey the words of Christ saying, go. Never be tempted to listen to those people who will say, stop. Ayaw yun mo pagpatintal niya ng mga tao nga nagsulting undang na. Ang ato mga kaigsunan is go. Bisan tuod og magamay og madako ang buhat mga kaigsunan. Why did Jesus Christ said, go? Kay kabalo siya nga dunay musupak. Pag naay musupak, you might be tempted to stop. That's why the command is continually saying, is consistently saying, go. Usbon ko, para masabtan sa tanan, nganong niingon si Kristo, go and preach. Why? Kay kabalo siya nga dunay mubabag sa buhat. Sa maong magbabag, pwede kang matintal nga muundang. Pero consistent ang sugo ni Kristo, go and spread the gospel. Ang problema lang mga kaigsunan kayo say, ang gossip ba? Mo'y ma-spread out. Ang gospel mapadaplin. Ang mga katawan sa Diyos are told to go and preach the gospel. Ang yawa po, mukupitin siya po siya sa gospel, taparan niya gossip mga kaigsunan. Sayon ra kayo ilhon ang mga magwawali sa maing balita o magwawali sa daotang balita. Manay giingon, by their mouth, you will know them. Ha? Sa ilang bunganga lang daan, mahibalo na ka, mga kaigsunan. Brethren, I would like to tell you, nga sumala pa ni Sister White sa Selected Messages, Book 1, page 189. Thus, while the good news of the gospel has been preached and is being preached as never before, and while we believe that Christ's coming is soon, we must not get caught up in dates and speculating about dates. We are not to be engrossed with speculations in regard to the times and the seasons which God has not revealed. Jesus has told His disciples to watch, but not for a definite time. His followers are to be in the position of those who are listening for the orders of their captain. They are to watch and wait, pray and work as they approach the time for the second coming of the Lord. Nagpasidaan Sister White, mga kaigsunan, nga sa atong kakugi sa pagwali, ayaw gyud mo pag-speculate og pizza o kanusa. Ayaw gyud mo pag-time setting. Kay kanamingon nga, mubalik si Kristo year 2020, that is time setting mga kaigsunan. Kana pong mingon nga mubalik si Kristo 300 years from now, still that is time setting mga kaigsunan. Lahi-lahi lang approach, positive o negative lang. Way problema magsuon, kay 300 years from now, aya pa mabalik si Kristo. That is still a time setting. And that is not the Spirit of the Lord ang nag-inspire kanila.
resisting all the changes the days and years can bring. When God decides to lead you through an open door, inviting you to walk around you've never known before. Beyond the open door is a new and fresh anointing. Hear the Spirit calling you to go. Walk on through the door, for the Lord will go before you into a greater power you've never known before. Hear the Spirit calling to wake the living dead, to reach the houses who cry out for living breath. Arise, O mighty army, take out thy shield and sword, for the Father lifts his golden lamp beside the open door. Beyond the open door is a new and fresh anointing. Hear the Spirit calling you to go. Walk on through the door, for the Lord will go before you into a greater power you've never known before. Beyond the open door is a new and fresh anointing. Hear the Spirit calling you to go. Walk on through the door, for the Lord will go before you into a greater power you've never known. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow to a greater power you've never known before. Beyond the open Magampo ta mga kaigsuonan. Dalay gunog bala na mo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pag-uban mo kanamo. Salamat sa mensahe, salamat sa pagpukaw, pagpahanumdum kanamo sa among katungdanan nga ikaw mao ang nagadesign sa missionary work o kami magasunod lamang kanimo. Gamita kami pinagi sa balang espiritu sa imong pulong. Pasayloa kami sa among mga sala, imo kaming takos diha kanimo. Hinaot imong panalanginan tanang mga nagatan-aw karon nagapaminaw og ang tanan ng mga nagbalatian nga nagapaminaw nagatan-aw imong panalanginan. Ang tanan mga sponsors mga donors imong pong ubanan panalanginan. Tanan mga dumala sa Loud Cry Ministry sa LCMBN ug ang tanang mga misyonero magbubuhat sa kinatibuk-ang iglesia sa organized work sa Seventh-day Adventist Church Worldwide imong panalanginan. Kining tanan amahan ang gitugyan kanimo gilauman nga madawat
pinaagi sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas. Amen.